Hello! Welcome to another timeless reading. Etong reading natin na ito guys, no specific sign. So kung magre-resonate sa inyo kahit anong zodiac sign ninyo at timeless reading din po ito kung kailan nyo po matsyempohan or mapanood. Happy New Year po sa ating lahat! And I hope itong year na ito ay better kesa doon sa last year. Kung bago po kayo dito at kung gusto nyo pong maging updated sa ating mga readings, don't forget to subscribe po sa aking YouTube channel. Like and follow na rin po yung aking Facebook page. Mag-message directly po kayo sa aking FB page about personal readings. Hindi po ako nag-entertain sa mga pa-comment-comment, okay? Let's get first your overall energy. Ano yung overall energy? Yan. So, kahit anong sign nito ha, kung tumutugma sa inyo, baka nga para sa inyo. Kung hindi naman tumutugma, clearly, hindi talaga para sa inyo ito. Ano mo ni overall energy? Great adventure. Take a risk. Venture forward. So, yan. Kailangan mong, mag-take ng risk daw. Ayan. Oh. So, ito na yung time to leave your comfort zones, guys. At kayo ay makipagsapalaran. Venture forward. Take a leap of faith, no? Kailangang sumubok. Mag-explore. Mag-take ng risk, So, hindi natin malalaman kung anong mangyayari kung hindi natin susubukan or kung hindi tayo lalabas sa bahay, diba? Yun yung ibig sabihin yan. Yung mag-take ka ng chance, ng risk, mag-try, mag-explore, no? Huwag matakot. As long as hindi naman, ano bang tawag dito, hindi naman reckless yung gagawin mo. Siyempre, kahit pa paano ito pinag-isipan, pinagplanuhan. Time na nga talaga mag-venture forward. Kasi meron kang chariot dito Chariot. Kailangan mo rin ng choices. Kailangan mong, kasi diba si chariot, parang nagta-travel siya, tsaka yung movement niya is pa-forward. So, ito, tugma naman sila ng overall energy. No? Kailangan mong mag-take ng risk. Kung gusto mong may marating ka, alis ka talaga dapat yan sa kinalalagyan mo. Ibig sabihin, kailangan mong sumubok. Diba, magician? You have everything you need right now. Siguro, meron kang, andyan yung skills na kailangan mo, andyan yung knowledge, pwedeng yung iba, andyan yung experience, no? Andyan lahat. Kumbaga, kompleto yung mga tools mo dyan, kompleto yung mga pangangailangan mo. Kailangan mo lang is to create. Sabi ni magician, diba? O kailangan mo lang mag-focus, mag-magic to create something out of kung ano yung mga meron ka. So, yan. Depende kung ano yung mga meron ka ngayon. Yan yung gamitin mo to create magic. O, diba? Ano ba sabi ni Eight of Wands? So, Eight of Wands is also about opportunities. Movement. So, kung naging stagnant ka, year 2023, this year, dapat, gumalaw-galaw ka. Break a leg, diba? Venture forward. Nakita mo yung Eight of Wands, yung direction niya, fast moving. O, yan. This could also indicate na may fast approaching, no? You are fast approaching something or may mga bagay na fast approaching you. So, this could also mean communication, movement, travel. Pwede rin itong may kinalaman sa opportunities, no? Kung sa career man yan o sa negosyo. Okay.
So, there is a high chance na marireach mo yung goals mo, no? If ikaw ay kikilos. Pwedeng ikaw ay fire sign, Aries, Leo, Sagittarius, or you're dealing with a fire sign. Ito, meron ding Cancer. Baka may Cancer energy. Meron ding Gemini energy. So, what will be next? Ano naman yung susunod kung sakasakali para sa iyo? Six of Pentacles, give and take. O ano ba sabi ko? Kailangan mag-take ng risk. Yun yung overall energy mo. Kailangan mamuhunan. So, pag sinabi nating mamumuhunan ka, meron kang ibibigay as exchange, no? Para doon sa gusto mong ma-receive. So, kung gusto mong may aanihin ka, you have to put effort. Diba? Kung gusto mong kumita, mamumunan ka, bibili ka ng mga paninda mo, mapapagastos ka, pero in the long run, kung maging successful yung investment mo, tutubo ka. So, yun yung ibig ko sabihin. So, kung gusto mo ma-promote, you have to upgrade your skills or mag-aral ka. Yun yung tinutukoy kong puhunan. Okay? So, ayan. Yung mga rewards na yan, need mo pang mag-invest din. Ibig sabihin, magpuhunan. Give and take ito. So, pwedeng iba sa inyo, you are receiving something. Or, ikaw yung magbibigay. Babalik lang din kumbaga kung ano yung binigay mo, babalik din naman sa'yo yun. So, this pertains to anything. Pwedeng material, pwedeng hindi. Give or take. Giving and taking. Energy exchange. Ano yung possible outcome nito? You have the King of Wands. So, sabi ko nga, may strong fire sign energy dito. Pwedeng may Aries, Leo, Sagittarius, pwedeng ikaw yan or yung taong makakadil mo. Okay. So, your outcome, there will be a lot of, effort na kailangan, pero it seems na magiging successful ka naman with the King of Wands. Sa tingin ko, kaya mo naman yan. Pwede ka lang dito, yung ma-overburdened or ma-overcommit. Pwedeng yung iba sa inyo, baka na-overcommit nyo yung sarili ninyo. Pero nakikita ko, kahit na mahirapan ka, ipupush mo talaga yan kung talagang yan yung gusto mo mangyari. Kasi parang meron kang specific na goal and gusto mo marating yun, kaya kahit mahirap, tatry mong kayanin, pipilitin mo, diba? And nakikita ko, you will be in a very good position in the future kasi meron kang King of Wands dito na parang confident naman siya na marireach niya yung goals niya. Yun yung napipil ko. O, diba? Kumbaga, pwedeng this is sacrifice. Kasi syempre, diba, gano'n naman tayo para ma-achieve natin yung mga gusto natin. Minsan, nagtitiis tayo. Yun yung ibig ko sabihin, sacrifice. Kasi kung diba may kasabihan nga, no pain, no gain. Kung walang tiyaga, walang nilaga. Ito yun. No? So, kahit na nabibigatan tayo doon sa mga bagay na yan, yun yung pangarap natin. So, tatry natin kayanin yan sa abot ng makakaya. Diba? So, ito yung mga nakuha ko dito sa reading na to. Story mo ba to? At kung nakaka-relate ka, don't forget to comment, like, and share. Happy New Year sa inyong lahat. Take care and God bless.